Si Andrew Espirito o mas kilala sa pangalang Andrew E ay isang Pilipinong rapper at aktor sa komedya. Itinatag niya ang kumpanyang Don Galo Records na ang pangalan ay galing sa Don Galo, Parañaque, kung saan siya nakatira. Unang naging bida sa Humanap Ka ng Pangit na kumita na ang pelikula at kumita pa ang awitin. Pero aminin na natin na pag sinabing Andrew E, ay malayong isipin natin na magaling siya magsalita ng wikang English, dahil na rin kasi sa mga rap niya na puro Tagalog. May isa siyang interview noon na kumakalat ngayon sa social media na kung saan nagpapakita ang isang Andrew E na sanay pala siyang magsalita ng wikang English, kaya naman hinangaan ito ng mga netizens, at sa katunayan ay sinabihan pa ito na, "He sounds expensive." I don't know, I got no idea, but the only thing that I'm wearing this is because like I really can't dance on a sneaker. So this is the reason why I brought it here, and then so I could do my thing really well. Okay. Kung bago ka pa lang sa ating channel, at mahilig ka sa mga ganitong klaseng content, ay iniimbitahan ko kayong mag-subscribe, at pindutin mo na rin ang bell icon, para lagi kang updated, pag nag-upload ako ng mga bago kong video. July 30, 1967 ipinanganak si Andrew E. sa Don Galo, Parañaque. Makulay at mahirap ang kanyang naging buhay. Ang nanay nito ay isang mananahi habang ang ama na may isang barbero. Noong bata, ay nagbabantay ito sa barbershop ng ama. Habang tuwing Sabado't Linggo naman, ay tumutulong sa negosyong handicraft ng kanyang lolo't lola. Walang sahod noon si Andrew, ang bayad sa kanya ay ang masasarap na pang-ulam at merienda. Pero noon pa man, ay mahilig na siya sa musika, kaya hindi nito naiiwasang humingi ng pera sa kanyang lola, para ihulog sa jukebox malapit sa kanilang lugar. Sa edad na 10, ay lalo itong napamahal sa musika at naging inspirasyon nito ang mga artist na sina Elton John, Michael Jackson, at Mike Hanopol. 1980s nang simulang maging DJ si Andrew at sumasahod ng ₱100. Ilan sa mga pinagtrabahuhan nito ay sa Stargazer Disco, Zigzag Disco at Rumors Disco. Ang Euphoria naman na pagmamayari ng mayamang negosyante na si Enrique Zobel ang itinuturing na pinakasosyal na pinasukan nito, dito niya unang ginamit ang pangalang Andrew E. Isang gabi, sinubukan nitong mag-rap sa harap ng maraming tao ngunit hindi nila ito nagustuhan. Nag-alisan ang mga tao sa dance floor sa pagkadismaya. Dahil dito, nagbayad ng ₱1,000 na penalty si Andrew E sa kanyang pinapasukang disco bar. Natutunan nito ang pagrarap sa kaibigan sa Pampanga na African American. Pinaghusayan niya ito at nagdesisyong ito ang gawing paraan para maiahon ang pamilya sa kahirapan. Ngunit hindi ito naging madali dahil hindi pa noon tanyag ang rap music sa Pilipinas, 5 taon ang binigay na palugit nito sa sarili at kung hindi ay kakalimutan na nito ang pagrarap. Taong 1990, sinukuan nito ang kanyang pangarap, nasangkot sa insidente at pinagbintangan na ng hit and run. Pilit na ipinagtanggol nito ang kanyang sarili at ipinakita pa ang kanyang time card dahil anya, ng mga oras na iyon ay nagtatrabaho siya. 90,000 ang hininging danyos ng naaksidenteng biktima at kapag hindi nakapagbayad si Andrew ay ipakukulong siya nito. Noong panahon ding iyon, naghahanap ng bagong artist ang Viva Records. Napakinggan at nagustuhan nito ang mga kanta sa demo tape ni Andrew na galing sa nakadiscover sa kanya. Laking gulat nito nang makatanggap ng tawag sa Viva, dahil hindi na niya inaasahan na ikokonsidera nito ang kanyang talento. Binayaran ng malaking halaga ang mga kantang, Humanap Ka ng Pangit, Binibirocha at iba pa. Dahil dito ay nabayaran niya ang danyos na ₱90,000 at hindi na siya pinakulong. Nagsimulang mabuhay ang Pinoy rap music sa Pilipinas sa pamumuno ni Francis Magalona at Andrew E. Si Francis M. na rin ang naging impluwensya ni Andrew E. na pasukin ang mundo ng showbiz. Nagsimula siya sa telebisyon sa That's Entertainment, isang variety show na hino-host ng yumaong Herman Moreno sa GMA7. Sa kalaunan ay sinimulan niya ang kanyang profesional na karera noong Disyembre taong 1990 nang ilabas niya ang kanyang unang single, ang Humanap Ka ng Pangit. Nagsanga ang karera ni Andrew nang magsimula siyang magbida sa mga pelikulang komedya batay sa kanyang mga kanta. Noong kalagitnaan ng 1997, itinatag ni Andrew E. ang isang recording company na pinangalanang
Dungalo Records para sa layunin ng pagtuklas at paggawa ng mga bagong talento ng mga rapper. Isa sa mga ito ang rap group na Salbakuta, kasama ang kanilang unang awiting, Stupid Love, na naging bestseller at nagbunga ng isang pelikulang pinagbibidahan ni Andrew, at ng grupong Salbakuta. Nagtrabaho si Espirito sa Japan noong huling bahagi ng dekada 1990, gumaganap sa mga club at kalaunan ay naglabas ng CD single na may 2 rap na kanta sa Japanese tungkol sa mga maling pakikipagsapalaran ng isang turista sa Tokyo. Noong 2000, naging consultant siya ni Caloocan Mayor Ray Malanzo, for Entertainment and Cultural Affairs. Noong ika-25 ng Marso taong 2002, inilabas niya ang album na Porno Daw. Noong 2010, isa siya sa mga hurado sa noontime variety talent show ng ABS-CBN na Showtime. Kalaunan ay bumalik siya bilang judge sa Showtime segment na Hype Best. Nagbalik sa pag-arte si Espirito noong 2016 bilang ang biological father ni Serena, played by Liza Soberano, sa drama series ng ABS-CBN na Dulce Amore. Ang unang pelikula ni Andrew sa Star Cinema ay Racket Eros, isang comedy movie na ipinalabas noong 2013 para sa ika-20 anibersaryo ng kumpanya ng pelikula ng Star Cinema at ABS-CBN Film Productions. Bumalik sa pag-arte si Andrew sa comedy film na Sanggano, Sanggagot Sanggwapo, na minarkahan ang kanyang pagbabalik sa Viva Films mula nang ipalabas ang kanyang huling pelikulang AB Normal College noong 2003. Ang Sanggano, Sanggagot Sanggwapo ay ipinalabas sa mga sinihan noong Setyembre taong 2019 kasama ang mga co-stars Dennis Padilla, Jano Gibbs, Luis de los Reyes and Eddie Garcia with Altantay as director. Dahil sa mga pagsisikap na ito, tinatayang nasa 300 milyon pesos na ang kabuoang yaman ni Andrew E. May bahay din sa isang exclusive subdivision at mansyon at restaurant sa Boracay. Facebook shareholder, may-ari ng Dungalo Records at collector din ito ng mga laruan, NBA cards at comics. Isa nga sa mga comics nito ay nagkakahalaga ng 50 million pesos. Si Andrew ay ikinasal noong March 2000 sa asawang si Mylene Espirito at biniyayaan ng 3 anak. I don't know, I got no idea, but the only thing that I'm wearing this is because like I really can't dance on a sneaker. So this is the reason why I brought it here, and then so I could do my thing real well. Got it like for about 10 songs and 6 Tagalog songs, 4 that's English, and that's it. I see. Okay. Now, Andrew, I just like to ask you, rap is very